Glorifying God as source of true peace. Sabi ko ito yung parang follow-up dun sa preaching one time. Kasi nakita ko siya na napakahalaga niya. Everyday na ma-encounter natin siya. So basahin natin itong dalawang verses sa Isaiah chapter 26. You keep him So pakinggan natin itong salita ng Diyos. Napakagandang isipin yung sinasabi ng word na perfect peace. Pag tinanong mo, mayroon bang perfect peace? Diba? Kasi perfect. Diba? Pero sabi nga, God is perfect. So if God gives you peace, that peace is perfect. So kapag ang kapayapaan galing sa Lord, talagang mararamdaman mo siya ng napakagaan, pagkakaroon ka ng kaganapan, at ang peace na tinatawag doon ay you can rest in God. No? You can rest in God. So sabay-sabay natin itong basahin uli yung introduction. Sabi nga, napakahalaga, maintindihan natin introduction. Jesus, the Prince of Peace. Because the Father has given him authority as our Lord and Savior. Christ's sacrifice enables us to have peace from the wrath of the Father. Inner peace, peace with others, and upon his second coming, peace with his sinner. His peace is more than a feeling. It's a certain confidence that our relationship with God is in the Lord Jesus. No matter what we face, His presence quiets our hearts. His grace lifts our burdens, and His promise of eternity secures our hope. So dapat, sabi nga, intindihin yung maigi, basahin yung 2-3 beses. Tignan nyo yung importanteng bagay sa introduction para lalo nyo may pahayag o may turo ng mas magaan. No? Sabi nga dyan, Jesus the Prince of Peace because the Father has given Him the authority. So, ang pinakasusi ng kapayapaan o pundasyon ay manggagaling lang kay Jesus Christ. So kapag tayo ay nagkaroon ng relationship kay Jesus Christ, yung tinatawag na peace of God o peace with God ay available na yun sa mga mananampalataya. Sabi rito, yung sacrifice ni Jesus, Christ's sacrifice enable us to have peace from the wrath of the Father, inner peace, peace with others, and upon His second coming, peace on earth. So, yung kapayapaan na binabanggit ng Bible, hindi lang ito karaniwan na iniisip lang natin na parang nagkaroon ka ng isang sitwasyon na nagkulang ka, may nakaaway ka, o nawalan ka ng trabaho, o meron kayong problema mag-asawa. Hindi yun. Masigit pa doon kasi unang-una, bakit tayo nagkakaroon ng takot sa Lord? Hindi lang dahil siya banal, kundi natatakot kang maparusahan, di ba? Yung wrath of God. Natatakot tayo na may ginawa tayong hindi tama, may consequences yun. Inner peace, ito yung sinasabing banal na spirito ang nagbibigay. Inner peace yun. Kasi ang Holy Spirit, iniwan ni Jesus, sabi niya, He will give peace that the world cannot give. So inner peace yun. Hindi siya kaya ibigay ng mundo. Ito naman, peace with others. Ito yung relationship natin sa iba. Di ba? Nagkakaroon tayo ng kapayapaan dahil ang Diyos ang kumikilos sa ating paligid, sa mga tao na gumagalaw sa ating buhay para magkaroon tayo ng magandang relationship. No? At syempre, sa second coming ng Panginoon, meron tayong kapayapaan na tayo ay kukunin ni Jesus Christ. Diba? At magkakaroon tayo ng new heaven and new earth. This peace is more than feeling. The steady confidence that our relationship with God has been restored through Jesus Christ. So hindi nakasalalay yung nararamdaman mo sa kapayapaan na binibigay ng Diyos. Kundi yung kapayapaan na ito ay nagkakaroon ka ng tiwala sa Diyos. Kasi kung nakadepende ito sa feeling natin, nagbabago yun. Ang Diyos natin, hindi siya nagbabago. Diba? So, kahit na malaki ang sahod mo, maliit ang sahod mo, may bonus ka o wala,
Hindi nagbabago yung Panginoon. Di ba? Pero yung feeling mo, nagbabago. Di ba? Ganun siya kaiba. Di ba? No matter what we face, His presence quiet our hearts. His grace lift our burden. And His promise of eternity secures our hope. Kaya nga, siguro kung naalala nyo, peace is not the absence of trouble. Diba? Sabi ko nga, not the absence of conflict, but the very presence of God and God's rest. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So can anyone share an experience of emotional distress, confusion, or troubled life situation? Ito, parang ano lang to, sharing. Ano yung naramdaman mo nung dumaan ka sa ganitong kalagayan? Talagang emotionally distressed ka, confused ka, at di mo malaman kung ano gagawin mo, hindi ka makatulog, hindi mo gustong kausapin ng kahit sino, parang troubled life eh, di ba? Sino gusto mag-share? Sister May. Ayan, gusto ko po mag-share kasi talagang recently po dumaan kami sa mga emotional. So, yun po, nung i-declare po yung aming opisina na magsasara po dito sa Dubai. At nakausap po kami isa-isa. Dalawa po kami ng COVID po yung hindi napili na pupunta sa Saudi Arabia. So during that time po, ang ginawa ko po, nag-pray. Kasi nung meeting na yon, nung sinabi sa amin na Sam, talagang nandun talaga na, sabi ko wala akong kapayapaan. Pero yung pinanghahawakan ko po yung life verse ko po na Proverbs 3, 5, and 6 na trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. So talagang tunay na pag yung life verse natin ay nilalakaran natin sa mga whatever happens, kung kakausapin man kami, kinausap kami noong July 9, at tinanggap ko na po sa puso ko na talagang dito ako sa Dubai. So sabi ko, bahala na ang Lord kung ano man ang mangyari sa amin. So nandun talaga sa isip ko na siguro gawa din siya ng kaaway na ayan nga, may mga liabilities din kami, may bahay kaming binabayaran, may visa ako, may estudyante ako sa Pilipinas. So talagang hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Pero laging nare-remind ng Lord sa akin na magtiwala ka sa akin. Dahil bago pa man mangyari ito, in-arrange na kami ng Lord. Before po yung sahod ni Brother James, hindi po siya able na makapag-visa ng kanyang asawa or pamilya dahil hindi nga siya dun sa bracket na yon. Pero yung ginawa ng Lord po, dinagdagan siya ng pwede siyang makapag-visa sa kanyang asawa, more than that pa po. So sabi ko, ginawa na to ng Lord sa amin noong December, in-arrange na kami ng Lord noong December. Ngayon pa ba ako mawawalan ng tiwala sa Kanya? So sabi, nire-remind ng Lord na do not be anxious for anything and for everything, pray. So sabi ko, marunong akong manalangin, why not I need to worry about it? So talagang pinapatunayan ng Lord sa akin na hindi ka dapat troubled ka sa situation mo ngayon, pero nandito ako, kontrolado ko ang lahat. All glory to God po dahil sa kapayapaan na binibigay ng Lord po sa amin sa ngayon. Kaya nandito pa rin ako tumatayo sa inyong harapan. Praise the Lord! So hindi ka sa Saudi, sa Dubai. Praise God. Point number 1 natin, Jesus Christ brings to us peace with God. So sabi ko nga, yung ating relationship sa Lord, na ginastify niya tayo, ito po yung unang kapayapaan na pwede nating maranasan because of our sinfulness. So nung nagkaroon tayong relationship kay Jesus Christ, tinanggap natin siya, we are free from the power and penalty of sin. Christ death on the cross created peace between believers and God, removing the wrath we were due because of our sins. The Prince of Peace has enabled us to have peace with the Father, peace with others, and one day peace on earth. Siguro alam natin tong Isaiah 9:6, di ba?
Ano yan? So, nakanino ba tayo? Isaiah 9:6. For a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan. Yung Psalms 29. Psalms 29, verse 11, the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. So yan po yung nagsasabi na ang Panginoon ang pinanggagalingan ng kapayapaan. At ito po yung verse na nagbibigay daan na through the Lord Jesus Christ ay mararanasan natin ang kapayapaan. Knowing the sacrifice of Jesus in bringing peace with God, how does this impact your life? So kung si Jesus ay namatay sa krus, binayaran niya yung kasalanan natin na pwede tayong magkaroon ng penalty, at sa buhay natin na pwedeng nagkakasala tayo, anong impact nito sa ating buhay ngayon? No? How does this impact your life? Na alam mong binayaran na ni Jesus Christ yung kabayaran ng mga kasalanan na pwede nating gawin. Actually, ano yan past, present, and future. Yun yan Binayaran na ni Jesus lahat yan. No? Ano yung impact nito sa buhay natin? Mga kapatid, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan dahil alam natin bayad na yon? O ano? Ano yung impact nito? Papasalamat. Papasalamat, number 1. Pangalawa, Magpapatuloy. magpapatuloy sa pananampalataya na tayo ay malayang-malaya sa ating mga paggawa ng kasalanan. Pinalaya na tayong kapangyarihan ng kasalanan ay wala nang sa atin yon. Yung pangatlo ito, kasi ano ito peace Pag humingi tayo ng tawad sa Diyos, sabihin niyo doon sa pagtuturuan niya, pag humingi tayo ng tawad sa Diyos, walang history na iniisip mo. Di ba? Huwag kang mag-iisip na pinatawad kaya ako ng Diyos. Diba? Napakalaki naman ang kasalanan na gawa ko. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Walang ganun. Diba? Kasi emotional peace dapat Alam mo, pinatawad ka na, binayaran na ni Jesus Christ, ang impact sa iyo niyan, once you confess, diba sa 1 John 1:9, once you confess to the Lord, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all. Diba sabi nga from all unrighteousness. So dapat, ang isip natin, malaya din tayo. So kaya tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Dapat yun ang impact natin. No? Yun ang impact. Point number 2, God provides inner peace through the Holy Spirit. Sabay-sabay natin basahin to, John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, ito po yung sinasabi ni Jesus, my peace. Ibig sabihin, galing talaga sa Kanya to. Christ gave us the inner peace through the indwelling of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, di ba, pinangako niya yan? The Holy Spirit enables believers to be content amid trying circumstances and to achieve peace with others. Basahin po natin ito, 2 Thessalonians 3:16 and Galatians 5. And 2 Thessalonians 3:16. Now may the Lord of peace Himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with you all. yan. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. So maliwanag po dito yung dalawang talata na to, nagsasabi po na ang unang-una, sabi, the Lord of peace shall give you peace at all times. So hindi dapat malungkot ka dahil may narinig kang masamang balita. Malungkot ka dahil may nawala sa'yo. Malungkot ka dahil may nagagalit sa'yo. Ano yun kumbaga,
Pag sinabing yung indwelling ng Holy Spirit, naka-indwell siya, nakatira siya. Sabi ng Bible, you are the temple of God. And know ye not that the Holy Spirit dwells in you. Di ba sabi nga lang? Ang banal na Espiritu ay nakatira sa iyo. Parang gano'n. At yung banal na Espiritu na nagbubunga yan. Di ba? Sabi nga nun, the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, marami ka palang bunga. Love, joy, peace, gentleness, goodness. Di ba? Ang daming bunga. Yan. Can anyone testify on this power of the Holy Spirit that you encountered an inner peace during your trouble? Yan. Ang tanong dito ay, sa inyong encounter na may trouble o may kakaibang problema, nagkakaroon pa rin kayo ng kapayapaan. Sino gusto mag-share? Yan. Na in spite of the trouble, meron pa rin kayong kapayapaan. Walang nagkaka-trouble dito. Yan. Yan. Sasabihin na po ako na wala daw po ako permanent. So, syempre sa family po, nagkakaroon po tayo ng mga problems, family problems. And sa amin po, very open po yung nag-share ng kanilang mga troubles in life. And yun yung ginagamit ng Lord for us to be able to show in love ng Lord sa akin at peace ng Lord na pinapakita. And dati yun nagagalit ako or napapahiya ako pag sinasabihan ako ng ganun. But later on, nilibin ng Lord na yung pala yung maganda. No, I think it was a positive way na hindi na ako yun, hindi ang the Lord or the Christ living in me, yun nagre-react. Kasi I believe that that is the peace that coming from the Lord. Yan, praise the Lord. Naalala ko lang nung panahon ng COVID, sa Emirates, sabi ko nga, di ko alam kung third o fourth wave, nadamay ako sa tatanggalin. Pero pangatlong wave yun o pang-apat na wave. Sabi sa akin nung nasa classroom ako, pinatawag ako, sabi, Manuel, baba ka raw sa office of the manager. So, di baba ako. Pagdating sa office ng manager, sabi niya, Manuel, you're doing good, but we don't really know what will happen. Kasi yung COVID nun, ano pa talaga eh. At sabi niya, after 3 waves, nagbigay pa uli ng isang wave. Kung hindi ko alam, after 2 waves, kung pangatlo na yan, sabi niya, you were included to be separated. Sabi niya sa akin, sabi ng manager na lokal. Tapos, nagtataka siya, sabi niya, nakangiti ako. Sabi niya, Manuel, I'm surprised. Sabi ko, why? Of all the people I have terminated and told the separation, you are the only one smiling. Totoo yan, sabi niya, lahat ng sinabihan ko na tanggal sila, biglang nagbago ang mukha at nalungkot sila. Sabi niya, iba ka eh. Parang, ba't ka naman hindi? Natutuwa ka ba? Tinanggal kita. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, I don't know the plan of God. If this is the plan of God, I have to accept it. What's your plan? Sabi niya gano'n sa akin. Well, now, I don't have yet plan, but my family is here. God will take care of us. Gano'n kasimple. Pero nagtatalo niya, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, of all the people I told about this job separation, you were different. Sabi niya gano'n. You were different. Sabi niya gano'n. So bakit? May inner peace. Diba? May inner peace ka kasi. So point number 3, God's peace guards our hearts. Speaks on Christ. Sabi nga binasa natin kanina, Isaiah 26:3, the Lord gives perfect peace to those whose faith is firm. So basahin natin ito sabay-sabay. Trusting God.
Amen. So, siguro very common na to kasi nagmamadali tayo sa oras. Philippians 4, ito po yung whatever to. Good, what is lovely, what is pure. Ito naman, all things work together for good. So, mahalaga po na ang sinasabi ng Philippians chapter 4, when you pray with thanksgiving, sabi ganon, God will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Yun po sinasabi. God's peace guards our hearts fixed on Christ. Diba? So yan po yung sinasabi. How should a Christian distinguish what the peace of God gives against the peace that this world offers as counterfeit? Maganda to. Sige, ganito yan. Paano mo as a Christian ma-differentiate na ang binibigay na kapayapaan ng Diyos sa kapayapaan na pwedeng ibigay ng mundo sa iyo na counterfeit lang siya. Yung parang totoo pero hindi mo alam, hindi ka talaga magkakaroon ng kapayapaan. Diba? Paano siya Tigong DJ? Hello, hello. Para sa akin po, ang peace kasi ng Panginoon, nag-extend po siya sa papan eh. Nag-extend siya for eternity. O, for eternity siya. Ibig sabihin, yung kasama po kasi dun yung hope, yung hope na kasama natin ng Lord. Kasi ang ultimate goal ko bilang isang believer of God is that I will be with the Lord. At sabi din ni Kumain kanina, that you have to with the price. So, but what I mean is that we will really face problems. And pero pag nasumpuhan mo sa salita ng Panginoon, when you found the Word of God, yung peace kasi na yun, hindi siya pang temporary na peace lang pang hanggang 2 years lang to or hanggang 5 years lang to. Hindi eh. Yung peace kasi ng Panginoon, habang buhay siya eh. Yung iba, puri nila, for financial needs, di ba? For financial needs. Pero yung worry mo is yung spiritual life mo, and then you are assured by God that you are going to heaven. Eh yung peace na yun talaga yung magbibigay sa iyo ng habang buhay ko. Ito yung importante sa akin. Ito yung pinaka-importante sa buhay ko. Ganun po siya. Yan, maganda po yan. May nabanggit si Tigong DJ na ang isang malaking kaibahan ng maaaring i-offer ng mundo yung peace na alam mo na it will not be constant. Pwedeng 2 years lang yun. Pwedeng 3 years lang yun. Pwedeng 5 years lang yun. Pero after nun, pwede kang magbago. Diba? Ganun sa mundo. Kaya, yung peace na tinatawag kasi, ito yung confidence mo that it is in God's hands. At kapag ito ay nasa kamay ng Diyos, kahit na ano pa yung mangyari sa paligid, kahit ano pa yung mangyari sa kinabukasan, yung Diyos na to, hindi siya nagbabago. Diba? Yun yung peace na totoo. Diba? Kasi kahit na minsan may nagtayo ng negosyo, may kapatiran tayo, nagtayo ng negosyo, dahil sa nangyaring ito, nabalitaan namin nagsara. Medyo malaki din ang ang puhunan. At kung titignan mo, nung wala pa yung conflict, ang ganda ng takbo ng negosyo na yun. Medyo siguro maganda kita, at maganda yung siguro, yung pumapasok. Pero sino magsasabi na bigla siya magsasara? Diba? Sino magsasabi? Kasi pag nandun ka, kasama ka sa investors, may kapayapaan ka. Kasi nakita mo, lumalaki. Dumadami ang ang kita. Pero biglang one click, niraid ng US yung di ba alam ang kasunod. So, makikita mo na sa mundo, temporary, di ba? It can happen anytime. But only God can give you the confidence na He will be in control, di ba? Yun po yung ating kapayapaan. Lastly, sabi rito, Jesus established lasting peace at His coming. So, James 5:8 sabi rito, you also be patient, establish your hearts,
for the coming of the Lord is at hand. Sabay-sabay natin basahin to. Only Jesus, the Prince of Peace. So, yan po, di ba? Kasi sabi ko gano'n, bilang isang Christian, ang isang mabigat na hope nating lahat, hindi tawag na blessed hope, pagdating ni Jesus Christ. Kasi whatever our situation, whatever we have sa mundo, iiwan mo siya lahat. At ano yung kagalakan mo, makasama mo si Jesus, ha? Dalhin ka niya sa mansion mo. Diba? Sabi ng John 14, sinerto ni Deacon Esmerian kanina umaga eh. Ewan ko kung nakikinig kayo ha. Ilan ang mansyon na siner niya? Madami. Diba? Diba? Baka hindi kayo nakikinig. Na mawalan kayo ng mansyon, nagpalista na ba kayo? Ha? Kasi pagkatapos ng sharing niya, nag-pray pa ako para kung sino gusto magpalista. Diba? Magkaroon din ng mansion. Diba? So, yan ang ating kapayapaan. Diba? Na ano ang ibibigay ng mundo rito? Susunugin lang din siya sa judgment eh. Pero yung mansion natin, naghihintay. Diba? Hinihintay na tayo'y dumating. Kaya, pag dumating ngayon, basahin niyo to, Revelation 21 verse 4. Yan ang muli nating yan, sister. Revelations 21 verse 4, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Yan yung mga no more tears, no more pains, no more suffering. Diba? No more death, diba? Yan po yung peace na totoo, diba? Na it will stay with us forever and ever and ever and ever, no? So sabi dito, last point, as Christians, give some good thoughts of that peaceful and eternal mansion in heaven waiting for you. Minsan ba naisip nyo tungkol sa mansion na yan na piniprepare ni Jesus Christ? Ano yung good thoughts na naisip nyo, Sister Joanne? Ang sa akin po actually yung si Jesus Christ yung naiisip ko at hindi yung mansion. mas gusto ko na yung nag-prepare yung makita ko. Yun po, yun yung mas na-excite ako na mangyari sa akin pag nandun na po ako sa langit. Yan, sige. Gusto niya security guard lang siya ng mansion. Basta nakita niya lang si Jesus. Sino ba gusto? Ano yung mga good points na naisip natin yan? Si Deacon Esmerian. Basta ayoko maging security guard. Gusto ko po yung presence ng Lord. Doon sa mansion na yun, na-enjoy ko yung presence ng Lord. Yan. Pero talagang very siya. Sabi ng Bible, in my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. Talagang may mansion tayo. Ibig sabihin, kasi yung Bible hindi siya magsisinungaling. Diba? Hindi siya magsisinungaling. Kasi kung paano prepare ng God yung paraiso kay Adam and Eve, ganun din tayo. Pinipare naman niya mansion, di ba? Kaya, pag ikaw nasa mabigat na problema, isipin mo na lang yung mansion mo. No? May mansion naman ako naghihintay. Ba't ko maisipin itong problema na to? Pastor, pwede mo yung Ako po kasi iniisip ko, pag nababasa ko sa Bible yung mansion, kasi di ba pag sa mansion, maraming mga ilaw na kailangan. So doon po kasi sa heaven, yung mansion natin, sabi nga na yung kaluwalhatian ng Lord ang magiging ilaw natin. So, parang na-imagine ko siya, paano yung glory ng Lord na maaabot lahat kasi kung gaano po kalaki. At iniisip ko, kasi di ba may mga nangangarap na yung bahay dapat parang mataas yung wall, yung bubong. So iniisip ko po, kasi di ba meron dun sa Bible, pinabanggit doon kung gaano kataas yung wall, kung gaano kataas yung bubong. Yun po, so hindi na natin kailangan ng chandelier para po magkaroon ng ilaw kasi yung kalimina ng Glory ng Panginoon, no? Tama yun. Pastor, may tanong po ako. Sister G.
schedule na. Ayan na. Hindi, kasi po, yung pag naririnig ko po yun nga, maraming mansion po. So dito po kasi sa mundo, hindi po ako nakakakanta. So yun yung iniisip ko, excited na po ako magagamit ko yung boses ko para mag-puso. Kasi di ba pag nandun na po tayo, wala tayong gagawin ko, di ba praise and worship sa Panginoon. Ayan. May tatanong siya. Pastor, may tatanong lang po ako kasi ako po marami po akong friends na bading at mga bakla. Ngayon gusto ko pong tanongin. Sa totoo lang po, very viral po ito kasi gusto ko pong i-share katulad ngayon pag meron akong mga kaibigan na malapitin po kasi ako talaga sa mga bakla. Ngayon, paano po bilang talaga nagagalit ako pag nagsasalita sila about sa heaven and earth, heaven and hell na hindi sila naniniwala. So ngayon po, ang tanong ko, Pastor, pag sinabi po ng bakla na yon na maraming bakla sa heaven, kasi tinanong nila angel, may mga ruffles. So ibig sino makakaisip nun na madaming magagandang paano po namin ipapasok doon na, tapos sabi niya sa hell daw, marami ding bakla kasi magkakaroon doon ng misgay doon dahil sa Satanas daw po baka lumabang pa ng misgay, which is very influential po itong taong ito. Ngayon, syempre po bilang pong believer of Christ, nakita mo naman talagang na-saturate niya ang buong Pilipinas. So, ano po yung magiging stand kung ako po ay uwi sa Pinas ulit, pagsasalita po ako tungkol sa heaven na paano ko sila sa mga kapitbahay ko yung mga nababasa at naririnig nila na totoo ang heaven and hell, na hindi mo paniwalaan yung mga baklang nagsasabi ng gano'n. Ang isang unang maganda, ito yung pinag-usapan natin. Tingnan mo to. Ito. Pag nagsimula ka dito, madadaanan natin yan. Let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Verse 2, I go to my Father, di ba? In my Father's house are many mansions, and I go and be back to prepare a place for you, and where I am, I will receive you. So, hanggang sa tatapos ka ng 6, hanggang doon na, ito ka. Share mo yan, mga 1, hanggang 6. Kasi pagdating sa 6, kasi yung 4 and 5, tinanong ni Thomas, saan ka pupunta, Panginoon? Parang yung mga bakla. Dito to. Example na yan. Alam mo ba, si Thomas, yung disciple, parang ikaw din yun. Kaya hindi siya bakla. Sabi ni Thomas, Panginoon, saan ka pupunta? Gusto kong pumunta dyan. Diba sabi ni Jesus, I am the way. I am the truth. I am the light. No one can come to my Father except through me. So, pag dumating ka doon sa 6 na yon, sabi mo sa kanya, katulad din ni Thomas, ganun din ang tanong mo. Paano ka pupunta sa kaharian ng Diyos, kalangitan, sa mansyon na piniprepare niya? Sabi ni Jesus, dadaan ka sa akin. Dadaan ka sa akin. Ako ang buhay, ako ang katotohanan, at walang makakaparoon sa aking Ama maliban sa pamamagitan ko. So, ibig sabihin nun, kailangan tumanggap siya kay Jesus para mapunta siya sa kaharian ng Diyos. Diba? Tapos, kung ipipilit niya yung, may mga bakla doon, sabihin mo yung totoo. Ang Diyos, mahal niya lahat ng tao. Lalaki, babae, bata, matanda, baklaman o tomboy. Hindi totoo. Kasi God so loved the world. Di ba? Sabi mo, mahal ka ng Diyos, kapatid. Walang ini-exempt ang Bible na tatanggap kay Jesus yung mga totoong lalaki lang o totoong babae. No. God so loved the world. Pakita mo yung John 3:16. Pakita mo, sabihin mo sa kanya, kung walang dahilan na tanggapin mo si Jesus, kung iniisip mo yung kalagayan mo, hindi yan tinitignan ng Diyos.
Ang tinitignan niya, tatanggapin mo ba si Jesus Christ? Ganun lang. At yun yung door na magbubukas sa kanya kasi hindi siya nire-reject. Sa mga bakla kasi mabigat yun eh. Yung magsalita ka ng rejection, mabigat yun. Kaya kailangan hindi siya makakarinig na nire-reject mo siya. So ayun, hindi siya nire-reject kasi God so loved the world kahit ano ka pa. Babae ka man lalaki, kung ganyan ang puso mo, nararamdaman mo, hindi mahalaga sa Panginoon. Sabi mo, yung kriminal nga nakapako, kriminal. Sabi niya lang, Panginoon, alalahanin mo ako, sama mo ako sa iyong paraiso. Sabi ni Jesus, ngayon din, sasama kita sa kaharian ng Diyos. So, I think it will be easy, no? Ngayon, pag tinanong niya, bakit ba ako naging bakla? Dahil mo sa Romans chapter 1. Sa Romans chapter 1, sabi doon, siguro 25 yung nagsisimula eh. Ba't ba nagkaroon ng bakla? Sabi ng Romans chapter 1, because they worship the creation more than the Creator. Kaya nagkaroon sila ng, sabihin na natin, maling pagkakaunawa, maging sa kanilang kasarinlan. Nagkaroon sila ng deception, sabi nga. Kasi ang ino-worship nila yung creature, kaysa sa Creator, sabi nga. At pinaliwanag yun sa Romans chapter 1. Doon po yun. At kung sinasabi niya na hindi inaano ng Bible, yung Sodom and Gomorrah, yun yung judgment ng God sa mga bakla. Kaya yung kasalanan ng practice ng homosexual, ang tawag doon ay sodomy. Sodomy. Bakit? Dahil sa Sodom and Gomorrah. Lahat ng bakla na nagpa-practice ng sexual, ano mo na, ang tawag doon sodomy. Bakit? Saan siya nanggaling? Sodom and Gomorrah. So, yun po. Tapos na tayo dito, no? So, conclusion na tayo. Ito yung Isaiah 9:6. Yan. So, siya po yung ating Prince of Peace. At basahin na lang natin to for closing. I pray that Every Christian will truly experience the peace with God, our relationship with Jesus Christ. I pray that all Christians will continue to put their trust in God so they face the realities of problems. May He also for the peace of God who rule our hearts and minds in Christ Jesus. Praise the Lord, dyan po nagwawakas.